Hello everyone, good morning. Ang ibabahagi ko ngayon ay yung panglimang pundasyon pagdating sa law of attraction. Ang ganda ng araw. Ang panglimang pundasyon pagdating sa law of attraction ay ang master the first four. No, para magkaroon lang kayo ng idea kung ano yung imamaster natin na four, na apat na pundasyon ay yung una, who do you listen to? Kanino ka makikinig? No? Kasi may tatlo siyang sanga. Kanino ka makikinig? Who do you listen to? Makikinig ka sa taong makikinig ka sa taong naabot niya na o narating niya na yung mga gusto mong marating o yung mga pangarap mo ay naabot niya na rin. Yun yung pakikinggan mo. Pangalawa na pakikinggan mong tao ay yung uh, nanggaling na kung saan ka ngayon. Ibig sabihin lang, kung ano ka ngayon, kung anong kinakatayuan mo, ay dito rin siya galing sa kinakatayuan. Kasi siya yung tamang tao makakapaggabay pagdating sa law of attraction dahil alam niya, kaya niyang i-level yung understanding mo pagdating sa law of attraction, yung ibabahagi niya, kaya niyang ibababa yung level kung hanggang saan yung level ng understanding mo. Yung pangatlo na pakikinggan mo ay yung intuition mo, yung sarili mo. Yung sarili mo kasi ikaw lang ang nakakaalam ng iniisip mo at ikaw lang din ang nakakaramdam ng nararamdaman mo. Kung ito ba ay naaayon o maayon para sa iyo, kung ito ba ay oobra para din sa iyo. So dapat mong pakinggan yung sarili mo, yung intuition mo, no? So dapat 'yun yung mga pakinggan mo. Kasi hindi mo alam kung makikinig ka na lamang sa iba, saka hindi mo pinakinggan yung sarili mo, malay mo na hindi pala oobra sa iyo 'to. Hindi pala umaayon para sa iyo. So useless na makikinig ka sa iba, no? Kung hindi mo pakikinggan yung sarili mo. So yun yung unang pundasyon. Yung pangalawang pundasyon ay yung tinatawag na teachability index. Yung teachability index, meron siyang dalawang variables. Yung willingness to learn and willingness to accept the change. Yung willingness to learn ay yung tinatawag na willing ka bang matuto, no? Willing ka bang matuto? Dapat meron sa out of 10 na level, dapat meron kang 10 na tawag nito, yung level sa willingness to learn mo. At yung pangalawa ay yung willingness to accept the change. Yung willingness to accept the change, yung mga bagay-bagay na makakapagpabago sa'yo ay willing ka bang tanggapin? Willing mo bang tanggapin yung mga bagay na mga makapagbabago sa'yo? Yung mga gagawin na mga bagay na makapagbabago sa'yo. Like for example, yung kumain sa mga fast food, no? Kasi yung sa mga fast food ay maraming mga pagkain diyan na mga nakakababa ng energy, ng vibrations, no? Yung mga preservatives, yung mga meat, no? So willing ka bang i-give up ang mga yan? Willing ka bang tanggapin na baguhin ang mga yan? Willing ka bang ah, hindi na mag-scroll ng Facebook, no? Hindi na manood ng TV sa loob ng kahit ilang taon pa. Kasi diyan, pag hindi mo na-control yung emotion mo, yung isip mo, na nanonood ka ng mga TV, no? So nakakapagpababa ng ano 'yun ng vibration 'yun, ng energy 'yun kasi meron kang ah, yung emotion mo hindi mo mapipigilan, no? Magagalit ka sa halimbawa sa nakita mo, sa narinig mo, magagalit ka. So bababa yung energy mo doon, yung vibration mo.
Kaya yan yung isang itinuturo dito sa ah, willingness to accept the change. Willing ka bang tanggapin ang mga makapagbabago sa'yo? Yung paninigarilyo, yung pagkakape. So, willing ka bang tanggapin ang mga yun? So, yun lang guys yung pangalawa. Yung pangatlo naman ay yung training balance scale. Yung training balance scale ay meron siyang dalawang sanga. Yung dalawang side is Y side at saka yung house side. Yung Y side ay yung mga desires mo, mga dreams mo, goals mo, objectives, yung feelings, yan, yan yung why, no? Kasi kung narinig nyo yan, nung bata pa tayo, yung how at saka why, matagal lang tinuturo yan, no? Pero saan ba tayo ah, nagpo-focus yung mga tinuturo ng mga teacher natin? Paano mo gagawin, no? Halimbawa, may mga pinapagawa sa atin, di ba yung mga tinuturo doon, paano mo gagawin yung mga assignment natin, paano mo gawin, no? So dito sa RDH, yung itinuturo dito ay mag-focus ka 99.9% to 100% doon sa ah, Y side, no? Yung kasi yung house side ay kusang magpapakita na lang yan sa iyo, no? So kung para mas malinawan kayo, balikan nyo na lang at panoorin yung tinuro ko, yung pangatlong pundasyon, yung training balance scale. Yung pangapat na ibinahagi ko ay ah, yung pangapat na pundasyon ay yung first step when learning new information. Yung first step when learning new information, yung mga ah, pag may mga bago tayong impormasyon na gusto nating matutunan, so dapat dadaan siya dito sa first step na ito. Unconscious incompetence, conscious competence, conscious competence, at saka unconscious competence. Yung una, yung unconscious incompetence ay yung hindi mo alam ang dati mong hindi alam, no? You don't know what you do not know. Dati mong hindi alam, hindi mo alam, wala ka pang alam. Pangalawa, yung you know, now you know the things na yung hindi mo dati alam. Now you know, no? Pangatlo ay yung tinatawag na uh, conscious competence. Pinapractice mo na step by step yung conscious competence. At yung pangapat, uh, unconscious competence. Autopilot, automatic. So kung gusto nyong panoorin yung video na yon, ay balikan nyo lang yung video ko na yon, yung first step in learning new information. So proceed tayo sa master the first four. Master the first four ay perfect practice. Dati yung naririnig natin is practice makes you perfect. Pero ngayon ay perfect practice makes you perfect. So yun yung narinig ko sa coach ko, na perfect practice makes you perfect. Kasi narinig ko rin yan sa kasama ko, yung frequent practice makes you perfect. Paano kung na-practice mo frequently? Paano pag nagpra-practice ka frequently ang hindi tama? Eh di na-perfect mo ngayon yung hindi tama. So dapat you have to practice. The perfect practice makes you perfect. So di ba ang ganda? So kagaya ni Bruce Lee, ni Jackie Chan, yung bago sila nagiging master, nagiging magaling. So nagsanay talaga sila ng basic. 1,000 times na halimbawa sa isang technique lang is uh, trinaktis talaga nila ng napakatagal. No? Si Jackie Chan kasi nakita ko nung
kabataan pa niya, yung sa Drunken Master niya. Talagang magaling din talaga si Jackie Chan. No? Pinapakita doon yung basic, no, na pagpa-practice niya. Kaya na-master niya. Kaya nagiging Hall of Famer siya. No? Si Jackie Chan pagdating sa martial arts. So yun lang guys, kagaya din sa example ko rin yung sa paggigitara nung bata ko. Nag-aral din ako maggitara ng self-study, no? Self-study sa paggigitara. So alam nyo, marunong na rin ako nakakapag ano na rin ako ng kanta, no? Nakakakanta na rin ako, na ako nagigitara, yung mga kabarkada ko, nagigitarahan ko sila. Pero in my own note, no? Umpisahan ko muna yung kanta bago nila ako sabayan. Kasi kung yung note nila, tapos bigla kong gigitarahan, halimbawa, key of C, no? Key of D. So, ang alam ko is key of D rin yung boses nila. So, hindi kami magkapareha. Yung ginigitara ko is key of C. Yung kinakanta niya ay key of D. No? Yung note niya. So, dapat, no, kaya nga nagsisi ako dahil sa tagal kong nag-practice ng gitara, nakaka, nakakagitara naman ako sa church dati, nung young people pa kami, nakakapaggitara naman ako. Pero in my own note, no, sa sarili kong nota. Pero pagdating na sila yung mag-uumpisa, hindi kami magkakaparehas. No? Kaya rin, sayang din yung mga pre-practice ko na yun kasi halos araw-araw bumili pa ako ng gitara ko, no, ng high school days ako. Wala na, sayang lang lahat yun kasi sa sarili ko lang na kanta ako marunong maggitara. Sa sarili ko lang na note lang ako marunong maggitara. Pero pagdating sa iba, hindi ko na alam. No? So, na-practice ko ngayon na mali. Sa tagal kong pre-practice, na mali pala yung pre-practice ko. So, na-practice ko ngayon, na perfect ko ngayon na na-practice yung mali. Kaya hanggang sa tumigil na lang ako. Dahil sabi ko, matanda na ako. Pero nagpaplano na naman ako na bumili na naman ng gitara. Kasi meron na akong napag-aralan dito sa RDH. Kasi mahilig din ako talagang kumanta. So yun lang guys ang may papaliwanag ko na pagdating sa law of attraction, yung number 5. So dapat ma-master natin yung 1 to 4, yung who do you listen to, yung teachability index, training balance scale, and the 4 steps when learning new information. So yun lang, magandang umaga, maraming salamat po, good morning, thank you and thank you and thank you.